بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah, at ang pagbati ng pagpapala at kapayapaan ay papasa kanyang huling sugo na si Muhammad, sampu na kanyang mga pamilya at saka na kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga tumahak ng kanilang landas hanggang sa huling araw. So ngayon naman, bilang pag-maximize natin sa ating maaring gawin na ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa natin ng itikaf, ay ang pagbabasa ng Quran at saka yung pagpaparami ng adhkar. Pagbabasa ng Quran na kung saan ay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nire-review niya ang Quran kasama si Jibril alayhi salam sa Ramadan. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binibigyan niya ng pagpapahalaga ang pagbabasa ng Quran sa mismong Ramadan. At bukod pa doon, yung Ramadan, dito ibinaba ang Quran. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na sino man ang magbasa ng Quran ay sa bawat letrang kanyang nababanggit ay meron siyang 10 hasanah. Yung isang letra lang, isang harf, automatic 10 yun. Ibig sabihin, pag sinabi mong Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yung hamdu, ilang harf na yun. So hindi sinabing word, kasi yung alhamdu salita yun word yun Sinabi niya yung harf, letra lang. Ilang letra na ang alhamdu, diba? Napakarami na. Alif, lam, ha, mim, tsaka dal. So times 10 mo yun, yung 5 na yun. So ganun si Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng reward kapag nagbabasa tayo ng Quran. At of course, marami tayong dapat na alalahanin sa pagbabasa natin ng Quran, na kung saan mainam na ito ay binabasa natin ng mayroong, ibig sabihin, dapat maging taimtim tayo sa pagbasa natin ng Quran. Dinadama natin ang pagbabasa natin ng Quran. Hindi man natin maintindihan ng kanyang kahulugan, ay basahin pa rin natin ito ng maayos. Kasi maraming mga tao nagbabasa ng Quran na naladina kafaru na alayhim adartum la yu'minun. So malalaman mo lang nagbabasa ng Quran sa dulo lang. Pag nababasa siya sa gitna, hindi niya nababasa na nabibigkas ng maayos, o hindi niya binibigkas ng maayos. Dapat maayos, kahit hindi mo alam ang kanyang meaning, binibigay mo yung kanyang karapatan, yung kanyang tajwid. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kasi bakit? Hindi naman para kumplituhin mo yung Quran sa isang buong Ramadan Hindi yun ang importante. Importante yung tajwid, nababasa mo siya ng maayos. Kahit mabagal ka, kasi kailan lang tayo natuto magbasa ng Quran, kahit mabagal ka, at least nababasa mo siya ng maayos. So malinaw. So huwag tayong magmadali sa pagbabasa ng Quran. Kahit itong itikaf natin, makabasa lang tayo ng isang sura, pero yung pagbasa natin maayos, mahinam yun kaysa sa nagbasa ng kalahati ng Quran na hindi niya nabibigay yung tamang tajwid. At kung ano man yung mga bagay na nahirapan kayo, pwede kayo magpaturo sa amin, sa mga ustad, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So ganun kahalaga ang marangal na Quran. Kaya nga ang mga ulama natin at ijma ng mga ulama, ano ba ang pinakamalaking pag-alala kay Allah na gawain? Ano yun? Pagbasa ng Quran. Wala nang hihigit pa dun. So sa pagbabasa pa lang natin ng Quran, puno na tayo ng sunnah dito. Puno na tayo ng
sunnah. Huwag na tayong gumawa pa ng mga bagay na idinagdag sa relihiyon o nakakapagduda ang pinagmulan o source ng panalangin na ito, o dua na ito, o dhikr na ito. Of course, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meron siyang mga binigay sa atin na mga dhikr, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na bukod sa Quran. Na kapag sinabi natin, napakalaki ng kanyang gantimpala. Pero pag ang Quran binasa mo, yun na yung pinakamalaking pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Ang binibigkas mo, mismong salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mismong salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, dumako naman tayo ngayon sa ilan sa mga adhkar na kung saan ay hindi mabigat, isa ulo, halos lahat sa atin alam na natin. Pero bago natin talakayin yun, ano ba ang pagkakaiba ng dua sa dhikr? Dua, panalangin, dhikr, pag-alala kay Allah. Kung ano nyo? So, ang lahat ng dua ay dhikr, pero hindi lahat ng dhikr ay dua. Ang lahat ng panalangin ay pag-alala kay Allah, pero hindi lahat ng pag-alala kay Allah ay panalangin sa Kanya. Kasi bakit? Kapag nanalangin ka kay Allah, umaalala ka sa Kanya. Nakuha ninyo? Pero kapag hindi lahat ng dhikr, pag-alala mo kay Allah, ay nananalangin ka sa Kanya. Ibig sabihin, humihingi ka sa Kanya. Kasi literally, ang ibig sabihin ng dua is humingi kay Allah. Humihiling ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, dua is panalangin. Ya Allah, bigyan mo ako ng ganito. Allahumma hdina fi man hadait. Lagi natin narinig yan sa ating mga witr, di ba? Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atait. Wa qdi anna bi rahmatika syarra ma qadait. Hanggang sa dulo ng ito yung halimbawa ng mga dua. O Allah, gabayan mo kami sa katulad ng mga sinumang ginabayan mo. Hanggang sa dulo ng Rabbana atina fid dunya hasana. Dua yun, panalangin yun, humingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagmula sa Quran. Dhikr naman is maaring ito ay pagluwalhati kay Allah, pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, o pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, at marami pang iba. Katulad ng La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ito, gusto kong i-emphasize sa atin ito, yung kalimatus syahada, yung la ilaha illallah. Isipin mo, ang akala ng iba o marami sa mga Muslim, yung la ilaha illallah binabanggit lang kapag may nagsasyahada, may nagmumuslim, diba? O di kaya nababanggit lang natin pagka tayo ay nasa tasyahud. Hindi. Anumang oras, anumang yugto, anumang pagkakataon, anumang panahon, sasabihin mo ang la ilaha illallah, at ito ang pinakamainam. Ito ang mainam. Isang araw, si Musa alayhi salam, sabi niya, Ya Allah, kasi si Musa, nakakadirekta siya, nakakausap niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, Ya Allah, bigyan mo ako ng panalangin, naalalahanin kita sa aking mga araw at gabi. Sabi ni Allah, O Musa, sabihin mo la ilaha illallah. So parang ni Musa alis, sabi niya, ya Allah, sabi niya, tunay na lahat ng iyong mga alipin ay sinasabi na nila ito. Alipin mo, sinasabi la ilaha. So binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng leksyon. Sabi niya, Ya Musa, sabi ni Allah, kung ang la ilaha illallah, o di kaya sabi niya, kung ang langit at ang nilalaman nito, maliban sa akin, ay ilalagay mo sa isang timbangan, at ang lupa at ang lahat ng nilalaman nito, lahat ng nilalaman nito, ilalagay mo sa isang timbangan, at ang la ilaha illallah sa kabilang timbangan, mas mabigat pa ang la ilaha illallah. So, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabi pa sa isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makumpleto niya ang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ng 100 sa isang araw, ano? Siya ay mayroong ditong daraja. Ibig sabihin, 1,000 hasana. 1,000 o 100. Sa 100 hasana. At 100 pagbawas o di kaya pagpunas ng kanyang kasalanan. At meron siya pang reward, meron pa siyang reward dito na para siyang nagpalaya ng isang alipin mula sa anak ni Adan. Ibig sabihin, para kang nagpalaya ng isang alipin. Sa isang hadith naman, patatawarin ang kanyang mga kasalanan kahit pa na ito ay sing dami ng bula na nasa dagat. Alam niyo yung sa dalampasigan, yung bula ng dagat, kahit gano'ng kadami, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At meron isang sinabi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mananatili ang iyong dila na basa sa pag-alala kay Allah. Anong ibig sabihin? Ito, ano niya ito? Payo niya sa isang sahabi na hindi niya kayang gawin yung ginagawa ng ibang mga tao. Ya Rasulullah, sabi niya, payuhan mo ko kasi hindi ko kaya yung ano ng Islam eh. So medyo nabibigatan siya sa maraming utos ng Islam. Ano sabi ng Rasulullah? Mananatili ang iyong dila na basa sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ano? Panatilin mo yung dila na gumagalaw, basa siya sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun, magagamit natin yun sa ating i'tikaf ngayon. Sa ating i'tikaf ngayon. So, ganun kahalaga ang pagbabasa ng Quran at saka ang pagpaparami ng adhkar kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi bawal na makipagkwentuhan sa iyong kapatid, tayo, magkukwentuhan tayo. As long as yung kwentuhan natin is nasa circle ng Islam. Halimbawa, sitwasyon ng mga Muslim, o di kaya ilan sa pagkukulang o pagkakamali ng mga Muslim, na which is dapat kinakailangan din natin talakayin. Kaya sabi ng mga ulama at saka narinig din natin sa ilang mga lectures ng mga ustad natin na simula sa paggising mo hanggang sa pagtulog mo sa gabi uli, punong-puno na tayo ng sunnah. Kano yun? Mula sa paggising mo may dhikr, di ba? Ano ba ang dhikr sa paggising mo? Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana thumma alhamdulillahilladzi amatana thumma ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Sabi na sa isang hadith. So alhamdulillah, sabi niya sa isang dhikr. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ang papuri ay kay Allah na siyang binuhay ako. Pagkatapos niya akong patayin. Ibig sabihin, nasa state ka ng tulog, para kang patay nun. Kasi yung kaluluwa ay lumalabas sa iyong tawan. Bago naman matulog sa gabi, napakaraming adhkar, di ba? Napakaraming adhkar. Babasahin mo yung suratu Tabarak. Magbabasa ka ng Ayatul Kursi. Babasa ka ng suratul Falak, suratul Nas, suratul Ikhlas. Di ba? Napakarami. Magdudua ka, o di kaya magtatasbih ka, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, 100. O di kaya 33 bawat isa. So, napakarami. Punong-puno tayo ng sunnah. Kaya wag na tayong magdagdag pa ng bid'ah. Iba kasi mga Muslim ngayon, iniiwan nila yung sunnah, pupunta sila sa mga bagay na nakakabaling ng kanilang isipan. Halimbawa, sapat na nga yung dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahat eh. Ito, maliit na to. Lagi kong matagal na ito sa akin eh, punit-punit na eh. Ginagawa ko lang to example sa atin. Ito, adhkarun naum, dhikr sa pagtulog. Tapos, la yazalu lisanuk ratban min dhikrillah. Ito yung mga dua, o di kaya mga panalangin, o di kaya mga dhikr na punong-puno. Malaman, napakarami ng reward. Sa umaga at saka sa gabi. Sa pagsakay mo ng iyong sasakyan, pagbaba mo ng bahay, paglabas mo ng bahay, pagpasok ng bahay, may dua lahat. Diba? So, napaka dami ng ating sunnah na binigay sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pag-alala sa kanya at pagpanalangin sa kanya. Kasi bakit? Gusto kong i-emphasize sa inyo mga kapatid na marami sa mga
nagkakalat ngayon na mga panalangin o di kaya mga adhkar na hindi nagmula sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya gusto nating ibalik yung pamamaraan ng zikir natin sa kung paano ito ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, at pinaalalahanan at binabalalahanan natin lahat, nagbababala tayo sa lahat ng mga anumang paraan ng zikir na hindi nagmula sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung iba kasi nagkakamali, ya wajhallah, yung panalangin niya, mukha ni Allah. Kakamali na kayo doon. Akala natin tama pa yun. Kasi nabasa natin halimbawa sa isang yung iba naman mali yung pamamaraan. Kaya nga sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magdua kayo at kinakailangan sigurado kayo na ito ay, ibig sabihin nakatitiyak kayo, sigurado kayo na yung panalangin ninyo, inaasahan nyo sasagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa dhikr na ito, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay malaya ang isang tao na gumawa siya ng panalangin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, huwag siyang magbigay ng specific na panalangin sa specific na araw, sa specific na panahon. Halimbawa, unang araw ng Ramadan, ito yung dua, maghahanap ako ng dua dyan, ito, gagawin kong dua ito. Pangalawang araw ng Ramadan, gagawa ako ng ito, dua na naman. Huwag ganun. Kasi bakit? Napakalawak ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, huwag natin limitahan yon sa isang ganito ganyan. So, yun ang mga bagay na may kinalaman sa dhikir at pagbabasa ng Quran. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay itong isang buong araw na ito, o di kaya hindi man umabot siya ng isang araw na itikaf natin, ay maging makabuluhan ito sa atin, na makalimutan natin yung mga bagay sa mundo. Iwan mo muna yung si boss mo, iwan mo muna yung trabaho mo, iwan mo muna yung mga tawag. Gawin mo yung halos isang buong araw na ito para kay Allah subhanahu. Yan ang pinaka-essence ng itikaf. Ilalayo mo yung buhay mo sa mundo sapagkat katulad kanina, sinabi natin, pinag-usapan natin, 365 days sa loob ng isang taon. Isang araw na i-dedicate mo yung sarili mo sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagluwalhati, pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lang. Ano man ang aking nasabing mabuti, ito ay nagmula kay Allah at hinihiling ko ang kanyang gantimpala sa akin. At ano mang nasabi kong mali ay hinihingi ko ang aking patawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan.